We offer loan amounts from 30,000 pesos up to 1 million pesos. Wow, ang laki nito guys. Tapos one valid ID lang po at isang payslip lang po ang required. Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply ng personal loan sa CIMB online gamit lamang ang ating mga cellphone. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking pag-apply guys. Ipapakita ko rin po sa inyo ang buong detalye ng personal loan. Ano-ano kaya ang mga informasyon at qualification na hingiin ng CIMB sa atin? At i-review ko rin po sa inyo ang sistema ng repayment plan dito o ang loan details. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga i-upload na mga video sa aking channel. So tara, sabayan nyo akong mag-apply guys. Let's go! So ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open po natin ang ating CIMB app or CIMB account. Sa mga wala pang CIMB account guys, may tutorial video po ako niyan. Ilagay ko na lang po ang link dito sa baba sa may description area para sa tutorial kung paano gumawa ng CIMB account. Pakiclick na lang po. At sa mga may account na po sa CIMB, so let's go. Sundan nyo lang po ang gagawin ko ngayon. At ayan po, nandito na po ako sa aking dashboard. So sa makikita natin guys, ang total balance lang po ng aking savings ay 94.90 pesos. Hindi naman po ni-required ng CIMB na kailangang may savings po tayo na malaking halaga. Kaya subukan po nating applyan ito. So ang next po natin gawin guys ay i-click natin itong loan. And then punta po tayo dito sa ating personal loan. I-click po natin ito. Your loan accounts. Let's turn your dreams into reality. Apply for personal loan through your mobile phone with just one valid ID and payslip. We'll help you in your journey. We offer loan amounts from 30,000 pesos up to 1 million pesos. Wow, ang laki nito guys. Tapos one valid ID lang po at isang payslip lang po ang required. You will have full transparency. See the breakdown of your loan before you accept the offer. So ito po ang maganda dito guys. Ipapakita muna nila sa atin guys yung loan details bago natin i-accept yung kanilang offer. So mag-start na po tayo guys. I-click lang natin itong apply for a personal loan now. Kapag hindi pa po ito clickable sa inyo, meaning hindi pa po kayo qualified na mag-apply ng personal loan sa CIMB. So ito po ang kanilang introduction guys. Access funds up to 1 million pesos. It's fast and easy to apply for a loan. Get real-time disbursement. So i-click na natin itong apply now. And then i-click po natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa terms and conditions ng CIMB. And then, click natin itong I agree. Want to enjoy a seamless application? So ito na po yung eligibility sa pag-apply dito guys. Kailangan daw na Philippine citizen daw po tayo at hindi po US person. At kailangan 21 years old na po tayo. At may monthly income na 15,000 pesos. At kailangan raw na may Philippine mobile number. At may mailing address po tayo dito sa Pilipinas. At kapag kumpleto po tayo nito, ay qualified na po tayong mag-apply. So ngayon alamin natin itong ni-required na documents. 1 full month's payslip, Certificate of Employment, at itong BIR Form 2316. Ay bakit naging tatlo ito? Sabi kanina payslip lang. So alamin natin yan guys ngayon sa pag-fill up na natin ng form. So pindutin ko na itong let's start. How much do you want to borrow? So mamimili na po tayo dito guys ng desired nating amount na ating uutangin.
at ilang buwan natin itong babayaran. So ito na po yung sinasabi nilang pwede nating hiramin guys mula 30,000 pesos hanggang 1 million pesos. At pwede po natin itong bayaran mula 12 months, 24 months, 36 months, 48 months, at hanggang 60 months. So 5 years po yan guys. At halimbawa guys, itong 30,000 pesos yung piliin kong amount at gusto kong i-fully paid ito in 12 months. So itong 12 po ang pipiliin ko. And then ang pipiliin ko nitong aking purpose of loan ay itong home improvements or repairs. At pagkatapos po nating makapili ng ating loan amount, loan term, at itong purpose of loan ay i-click na natin itong continue. At automatic na po yung magkukompute guys. Sa 30,000 pesos na utangin ko, halimbawa, at 12 months po yung pinili kong loan term, ang mababayaran ko nito buwan-buwan ay 2,836.79 pesos. At ang computation na ito guys ay base daw po sa monthly indicative interest rate na 2.00%. So ngayon, i-multiply po natin itong 2,836.79 into 12. Ang total po niyan guys ay 34,041 pesos and 48 centavos. So ang naging tubo lang po sa 30,000 na utangin ko ay 4,041 pesos and 48 centavos lang po sa loob po ng 12 months kong pagbabayad. So kayo na lang po ang mag-compute sa ibang amount guys kung magkano po ang gusto ninyong utangin. Gayahin nyo lang yung ginawa kong pag-compute para malalaman din ninyo kung magkano ang tubo. So bibigyan ko pa po kayo ng isa pang halimbawa guys ha. Halimbawa itong 100,000 pesos po ang utangin ko. Ayan po, at tapos ang pipiliin kong loan term ay 24 months. And then i-click itong continue. So ito po yung maging monthly installment amount ko guys. 5,287.11 pesos. So i-multiply lang natin ito into 24 dahil 24 months po ang pinili natin. Ang total po niyan ay 126,890 pesos and 64 centavos. So ang naging tubo po niyan guys ay 26,890 pesos and 64 centavos. So ganyan po ang paraan ko sa pag-compute guys. So patuloy po tayo. Ang uutangin ko ngayon guys ay 30,000 pesos. Tapos itong 12 months ang pinili kong loan term. So ngayon pindutin ko na itong continue. So ito na po ang aking monthly installment. I-click ko na po itong continue. So itong next guys ay optional po ito. Pwede po natin itong i-agree at pwede rin natin itong i-skip na lang. So ito po ang Group Creditor Life Insurance na nagkakahalaga ng 450 pesos. At kapag i-agree po natin ito guys ay babawasan po ng 450 pesos ang ating inutang na 30,000 pesos kung sakaling ma-approve po tayo. Ibabawas po yan sa disbursement na po. At ito na po yung product disclosure statement ng insurance guys. Or ito po yung mga benefits ng insurance na ibabawas sa ating niloan. Kung ayaw po natin ito guys ay itong skip lang ang i-click natin. At dahil gusto kong may insurance, itong I agree ang pindutin ko. At dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng form. Ito po yung first page. What is your home address? So naka-autofill na po ang aking home address dito guys. Ito po yung nilagay ko nung gumawa pa lang ako ng account dito sa CIMB. So ngayon i-click ko na itong continue. We just need a few more details. So maglagay na po tayo ng emergency contact dito guys or contact reference. So isang contact person lang po ang hinihingi ng CIMB. So ang una po natin ilagay ang emergency contact name, pangalan po ng contact person. And then dito sa baba ilagay po natin ang kanyang mobile number. At pagkatapos po natin ma-fill upan yan, i-click na natin itong continue. Tell us more about yourself. So kukunin na po ng CIMB ang ating work information. Tulad po ng kung anong employment type. At dahil empleyado po ako sa isang spa, employed po yung pinili ko. And then ang nilagay kong occupation ay itong mass use. At itong source of funds ang pinili ko ay itong salary. At ang aking payroll cycle dahil isang bisis isang buwan ang aking sahod ay itong once a month ang pinili ko. And the next po ay ang ating date of the month. So anong pizza daw ang ating sahod?
So dahil kada katapusan ng buwan ng aking sahod, itong 31 ang pinili ko. Next po ay kung magkano ang ating gross monthly income. Next po kung anong pangalan ng ating pinagtatrabahuan. May pagpipilian po tayo dyan ng mga employer name guys. At kapag wala po sa seleksyon ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan, ang piliin na lang natin ay yung employer name not listed. And then specify na lang natin dito sa baba ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Next po ay length of employment. So ang ilagay po natin kung ilang taon at buwan na po tayong naninilbihan sa ating pinagtatrabahuan. And then hingin din po nila guys ang ating employer contact number. Kung telephone yung gamit ng ating pinagtatrabahuan ay itong telephone ang pindutin natin. Kapag cellphone ay itong mobile ang pipindutin natin. And then ilagay po natin ang cellphone number dito sa baba. At next po guys ay kailangan din pala ang ating TIN. Kailangan po ay may TIN number po tayo galing po sa BIR. At itong sa baba guys, itong SSS ay optional lang po ito. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. Matapos natin ma-fill upan ito guys, ay i-click na natin itong continue. What is your office address? So kailangan pa natin ilagay ang address ng ating pinagtatrabahoan guys. Tulad po ng kung anong house or unit number, optional lang po yan. House or building name, optional lang din. Next po ay street name, kailangan pong lagyan ito. At may additional address po guys, puro optional lang po. Next po kung anong city or state, kung anong barangay, at kung ano po ang zip code. Pagkatapos natin ma-fill upan ito, ay click na natin itong continue. Review your application details. So i-double check muna natin guys ang ating mga detalye na nilagay. Baka may maling spelling o baka may nakalimutan po tayong hindi na fill upan. At kung may gusto po tayong palitan, i-click lang natin itong may mga edit dito sa gilid. At kapag okay na po, i-click na natin itong submit. Next po ay submit your income document. So ito na po yung mga proof of income guys na kailangan nating i-submit. So ito na po yung mga documents na binanggit kanina sa umpisa guys. 1 full month pay slip, certificate of employment, at itong BIR form 2316. So isa lang pala dito sa tatlo guys, kailangan na meron po tayo. Akala ko kasi kanina itong tatlong documents talaga ang ipapasa natin. Isa lang pala dito. So ang pinili ko dito guys ay itong payslip. So i-click ko lang itong may box para malagyan ng check. At ayan po, nalagyan na po siya ng check. And then i-click ko na itong upload document. At may tatlo po tayong pagpipilian kung paano i-upload ang ating income document. So dahil pinicturan ko na po kanina ang aking payslip, so itong upload an image ang pinindot ko. And then click ko po itong albums. And then pipiliin ko lang dito yung pinicturan ko kanina ang aking payslip. At ayan po, na-crop na po siya. At kapag okay na po, i-click na natin itong may check. At ayan po, uploaded na po siya. I-click na natin itong continue. Where do you want to disburse your loan? Saan raw natin gustong i-transfer ang pera na ating niloan dito guys kung sakaling ma-approve tayo? Sa ating CIMB GSave account ba? O sa ating CIMB Fast Flash account? O sa ating ibang bank account? At kapag sa ibang bank account natin gustong i-transfer ito guys, ay may charge po na 500 pesos na i-deduct sa ating niloan. At kapag sa ating GSave account lang o sa ating Fast Flash account, ay free po, wala pong mabawas sa ating niloan. So itong Fast Flash na lang ang piliin ko dito guys, dahil sayang po yung 500 pesos. So ito po ang pindutin ko. So ito po ay instant disbursal upon approval and no disbursement fee. So i-click na natin itong continue. So next po, paano daw natin gustong bayaran ang ating personal loan kada buwan? Manual ba natin itong bayaran o itong auto debit?
manual, meaning tayo po mismo ang mag-transact para magbayad. At itong auto debit ay kusa na po siyang i-deduct sa ating savings account balance sa araw mismo ng ating due date. Ang advantage na po nitong auto debit guys ay para maiwasan ang overdue charge. Dahil sa oras o sa araw mismo ng due date ay kusa lang po itong magdideduct sa ating account balance. So ang pinili ko po dito guys ay itong auto debit. And then may pagpipilian pa po tayo kung saan po natin ito i-auto debit. At ang pinili ko po dito guys ay sa aking Fast Flash account. And then i-click na natin itong save. Your document is being reviewed. This can take between 1 to 2 banking days. So ni-review na po ang document na sinubmit ko guys. So after 30 minutes, may na-receive na po akong email galing po sa CIMB. Ito po yun guys Melvin, we need you to resubmit your income document. At i-make sure daw natin guys na ang document nating sinubmit ay issued within the prescribed validity period. At kailangan clear daw ito guys at hindi po crop. Kailangan pong i-submit natin na payslip guys ay yung latest po, yung bago pong bigay sa atin ng ating employer. At pagkatapos kong basahin itong email nila guys ay inopen ko na naman ang aking CIMB app. At dito sa dashboard may nakalagay na po na submit your income document. So ito na lang po ang pinindot ko. And then pinindot ko na naman itong payslip. And then itong upload document. At sa pag-resubmit ko guys ay pinicturan ko na talaga ang aking payslip. Itong take a picture ang pinindot ko para kasing kinrap yung una kong pag-submit. Pero ngayon pipicturan ko na talaga on the spot. At ayan po, uploaded na po siya. I-click na natin itong continue. At ayan po, re-reviewin na naman nila ang aking document na ni-resubmit. Itong income verification na lang po ang kulang ko guys. Dito po natin malalaman kung approve po tayo or disapprove. After 30 minutes na naman po guys, ay may na-receive na naman akong email address galing po sa CIMB. At ito po yun guys, your personal loan was not approved. Hi Melvin, we regret to inform you that we could not approve your personal loan application at this point. You may try again after 90 days. So 3 months pa po tayong makapag-apply ulit guys. So hindi po ako sinuwerte ngayon, baka sa pag-re-apply ko pa. O diba guys, napakadali na pong mag-apply ngayon dito sa CIMB personal loan. Wala na akong valid ID na sinubmit at wala na ring selfie kapag may CIMB account na po tayo. So yun lang po. So rejected po tayo sa unang pagkakataon guys. Better luck next time na lang po. I-update ko lang po kayo guys after 90 days sa aking pag-re-apply. So that's all for today. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.